Yung mga ka-Plus Ultra, ito na ang compressed version ng final season ng My Hero Academia, mula episode 1 hanggang sa pinakabagong episode 5. Kung gusto mong pumili kung aling episode ang gusto mong panoorin, mula episode 1 hanggang episode 5, i-click mo lang ang timestamp sa baba o pindutin mo yung playlist o description link. Para direkta ka na sa episode na gusto mo, tara na at sabay-sabay nating panoorin ang matinding laban ng mga heroes at villains. Ipinapakita kung paano unti-unting nagiging sobrang powerful ang mga villain. Lumalaki na talaga ang agwat ng power level nila laban sa mga hero. Habang pinaglalabanan ang sitwasyon, paulit-ulit na naririnig ng narrator ang linya. Malakas ang hangin. Dinala tayo sa operational headquarters, doon malinaw ang buong sitwasyon. Napuno ang isang mountain villa ng mga clone toys, mga duplicate na ginawa ni Toga, at pareho ring nangyayari sa isang coffin in the sky, isang malaking lumulutang na kabaong. Dahil sa dami ng clones, sobrang bigat na nito kaya mabilis itong bumababa papunta sa lupa o dagat, panganib talaga. Samantala, tumataas ng husto ang heat energy ni Dobby, aabot siya sa critical point sa loob ng 100 segundo. Papunta doon sina Ingenium at Shoto Todoroki para pigilan siya. Sa ibang bahagi naman, nagkakaroon ng deadlock sa pagitan ni Tomie Shigaraki at habang tumitindi ang laban, lumalakas ng tuloy-tuloy ang impluwensya ni All for One kay Shigaraki, at may malaking peligro. Kung magtagumpay silang mag-merge o mag-sync, mawawala ang pag-asa dahil limitado na lang ang mga hero na pwedeng tumulong bilang backup. Ang mga commander sa headquarters, sina Sakauchi, ang head commander, at Labrawa, mataas ang nervyos. Pero may isang game changer na paparating. All Might. Pagkakita kay All Might, tinanong siya ni Sakauchi kung paano siya makikipaglaban dahil wala na raw siyang quirk. Sagot ni All Might, kalmado at determined, huwag kayong mag-alala. Ako si All Might, nandito ako, at gagawin ko ang makakaya ko. Binabalik sa atin ang eksaktong ipinakita nung huling episode ng previous season, ang armor na ginawa ni Melissa Shield para kay All Might, isang espesyal na suit na ginawa para tulungan siya labanan si All for One. Alam ni All Might kung gaano kahirap sa kanya noon ang kanzai ni All for One, kaya kung may magpapahinto sa laban, siya lang yun, handang magsakripisyo. Ginamit ni All Might ang isang tumitibay na rush attack, parang Red Rush, at tinamaan ng malakas si All for One, pero napakalakas din ng kalaban. Dahil dun, 66% ng kanyang armor ang na-damage. Si All for One naman nagsabi na lagi ng ganito si All Might, habang tumatakbo, ginamit ni All Might ang ability ng mga kalyadong sina Deku at Kaminari, ang Black Pike-like wires, isang imahe ng maraming steel wires, para ipasa ang electric shock ni Kaminari diretso kay All for One, isang taktika para mabagal at masaktan ang kalaban. Naalala rin natin kung paano umalis si All Might sa Amerika at nakilala si Melissa Shield. Ginawa niya ang suit at ngayon ginagamit para talagang labanan at pigilan si All for One. Nagpapakita rin si All Might ng iba pang Class A level moves, naglalabas siya ng malalakas na smash attacks, parang Deku Smash na energy, at iba pang combo moves para subukan maabot si Shigaraki at pigilan siyang kunin ang One for All. Sinasadya niyang pang-iinsulto si All for One, sinasabihan siyang maluho at mapagmataas, mga salita na nagagalit talaga ang kalaban. Sa isang punto, sumabog ang galit ni All for One, gumawa siya ng 25 strike combination at nag-repeal pabalik kay All Might na tumama kaya napalayo at bumagsak ng malakas si All Might. Pero hindi madaling sumuko si All Might. Bumangon siya, tinanaw ulit si All for One at marubdob na sinabi, hindi siya nag-waste ng oras o takot. Kung gusto niya, maaari niyang iwan ang laban, pero pinili niyang manatili at labanan. Pinipili niyang gamitin ang oras niya para gawing mahirap ang kalaban. Habang tuloy ang laban, kitang-kita natin si All Might na walang kapaguran sa pagbura kay All for One. Kahit wala na siyang quirk, hindi siya sumusuko. Bigla niyang ginamit ang quirk ni Pinky, Mina Ashido, isang malakas na acid attack na sumunog at some-iron ng malaki kay All for One. Dahil dito, napilitan si All for One na gumamit ng rewind para ayusin ang sarili niya, pero kapalit nito, lalo siyang bumabata. Unti-unting bumabalik sa nakaraan. Kasunod nito, nag-flashback si All Might. Naalala niya ang usapan nila ni Nana Shimura, kung saan sinabi niya na hindi siya naghahangad ng paghihiganti, gusto lang niyang maging symbol of peace. Isang haligi ng pag-asa na magtataboy ng takot at dilim sa puso ng tao. Ngayon, dumating na ang sandaling yun.
Wala na siyang quirk, pero handa pa rin siyang lumaban. Naalala rin niya si Midoriya at kung paano niya nakita ang sarili niya sa bata, pati ang pagkikita nila kay Stain. Na nagpaalala kung sino ba talaga si All Might at ano ang tunay na kahulugan ng pagiging simbolo. At sa puntong ito, muling tumindig si All Might, handa siyang magpatuloy laban kay All for One. Naiisip niya, kapag mas malaki ang damage na ibibigay ko kay All for One, mas mapipilitan siyang gumamit ng rewind. At kapag bumalik siya nang bumalik sa oras, mawawala rin siya. Iyon ang kanyang layunin, burahin si All for One mismo sa kasaysayan. Samantala, si All for One naman ay natatawa, iniisip na nasisiraan na ng bait si All Might. Pero hindi nagpapatalo ang dating number 1 hero. Ginamit niya ang iba't ibang quirk ng Class 1A na nakalagay sa kanyang armor, ang thrusters ni Uravity, ang full throttle speed ni Ingenium, at ang agility ni Tentacle at Froppy. Ginamit niya ang mga ito para iliga si All for One sa gitna ng mga gusali at tuluyang pahirapan siya. Pero hindi ganoon kadali. Habang paubos ang energy source ng suit, inutusan niya ang mga ibon ni Koji Koda, Anima, na lumayo at maghanap ng tulong. Sa puntong yun, umatake si All for One nanogram sunod-sunod na light attacks para makatipid ng energy pero saktan pa rin si All Might. Sa huli, naglabas siya ng isang napakalakas na atake na muntik nang tumapos kay All Might, pinagsasabay ang pinsala at panlilibak, habang sinasabi niyang pinapanood ng buong mundo ang pagbagsak ng simbolo ng kapayapaan. Pero sagot ni All Might, matatag, kahit mawalan ako ng liwanag, basta't kaya nitong bigyan ng pag-asa at ilawan ang iba, sapat na yun. Hindi ako mawawala. Habang nangyayari ito, lumipat ang eksena sa 300 metro ang layo, kung saan nakikipaglaban si Aoyama, Can't Stop Twinkling, laban sa isang villain na nagngangalang Kunid, na kayang mag-produce ng malalakas na plant structures. Ang natira na lang na lumalaban, si Aoyama, pero may problema, wala siyang belt para kontrolin ang kanyang laser, kaya mahina ang focus ng kanyang atake. Sa gitna ng laban, naaalala niya ang unang beses na binigyan siya ng belt, at kung paano siya laging nakasandal sa liwanag ng iba. Na-realize niya na kahit insecure siya noon, ang liwanag na yun ay nagbigay sa kanya ng lakas. Dahil dito, ibinuhos niya ang buong puwersa at nagpakawala ng malakas na laser beam. Pero pinagtatawanan lang siya ni Kunid. Bago pa tuluyang mapasama ang sitwasyon, biglang dumating si Invisible Girl, Hagakure, ginamit niya ang invisibility niya para i-redirect at i-wrap ang mga laser ni Aoyama, sabay pinasabog ito diretso kay Kunid, isang solidong combo attack. Balik tayo kay All Might, dumating na ang mga ibon ni Anima at dinala nila ang energy na kailangan para ma-recharge ulit ang kanyang suit. Kaya nakabalik ang kanyang power line, nag-imbak ulit ng enerhiya, at ginamit pa ang quirk ni Aoyama, Can't Stop Twinkling. Isang napakalakas na laser attack ang pinakawalan niya kay All for One. Kahit nag-o-overload na ang capacitor ng armor at halos maubos na ang battery, sobrang bagsik pa rin ng tama. All Might unleashes his move, Star and Stripe. Habang patuloy ang laban, kitang-kita kung paano ginagamit ni All Might ang iba't ibang quirk na parang combo attacks. Sinubukan niyang kopyahin ang atake ni Star and Stripe, ginamit din niya ang quirk ni Earphone Jack, Jiro, para i-lock ang galaw ni All for One gamit ang tunog. Lahat ito para pilitin si All for One na maipit at hindi makagalaw. Pero hindi pa rin nagpapatinag si All for One. Tuloy-tuloy ang mga malalakas niyang counter-attack. Kaya naglabas pa si All Might ng isa sa pinaka-nakakairitang quirk, ginamit niya ang mga grape balls para idikit at i-trap ang kamay ni All for One. Habang nangyayari ito, ipinakita ang isang bata na nanonood sa TV kasama ang kanyang lola. Tinanong niya kung sino ang lalaking nakikita nila sa screen. Sagot ng lola, hindi natin alam, maaaring mula siya sa bansang napakalayo. Kaya anuman ang mangyari, manalo o matalo, wala naman daw silang pakialam. Pero sa mukha ng bata, halata, buong puso niyang sinusuportahan si All Might. Samantala, bumabagsak na rin ang lakas ng Can't Stop Twinkling laser ni Aoyama, at humihina na rin ang Hercules armor ng All Might. Sa kabila nito, nakahanda na rin si All for One para tapusin si All Might. Bata pa ang itsura niya dahil sa rewind, at may kakaibang glow, pero nananatiling matindi ang atake. Bigla siyang hindi makagalaw, at kapag may kalabang napaparalisa sa gitna ng labanan, alam na natin kung sino ang dahilan, si Stain, ang hero killer.
Pagkakita kay Stain, muling naalala ni All Might ang kanyang tunay na tungkulin. Dito, ipinakita si Aoyama, at sa unang pagkakataon, nagawa niyang makita si Invisible Girl, Hagakure, gamit ang kanyang laser reflections. Nabigla at nahihiya si Hagakure nang malaman niyang nakikita pala siya ngayon, pero na-realize niya na dahil sa quirk ni Aoyama, lumalakas at mas tumatatag siya. Kailangan nilang sirain agad ang mga halaman, dahil kung kumalat ang pollen, magiging malupit ang chain reaction. Nagtanong si Hagakure kung kaya ba ni Aoyama ang bigat ng paggamit ng quirk niya ng matagal, lalo na't sumasakit ang tiyan niya kapag na-overuse. Pero sagot ni Aoyama, buong tapang, ito na ang huling araw ko bilang estudyante ng UA. Kaya gagawin ko ang lahat, kahit anong mangyari. Sa simula ng episode, pinapakita sa atin ang young version ni All Might habang nagbabasa siya ng hero comic kasama ang kanyang nanay. Kasabay nito, naririnig natin ang voice-over ni All Might na nagsasabing, kapag tumingin tayo pabalik, makikita natin ang lahat ng daan na tinahak natin. Ibig niyang sabihin, kapag napaisip ka ng malalim, babalik lahat ng mga alaala. At yung mga moment na yun, ang tinatawag niyang origins. Pagkatapos noon, makikita natin si All Might sa kanyang kabataan, nakatingin sa likuran habang pinagmamasdan ang daang nilakyer niya. Para sa kanya, napakahalaga ng landas na yun, isang simbolo ng kanyang pagkatao. Pagbalik sa eksena, bumabalik tayo sa laban. Dito, si Hercules ay sumabog at si All for One ay nagliliwanag ng matindi. Akala ni All Might na talo na niya ito, pero hindi pa pala. Si All for One ay galit na galit at handa ng gumanti. Habang duguan at halos wala ng lakas si All Might, handa na si All for One para sa final blow. Pero bigla siyang nanginig at natigil. At doon na pumasok ang wild card, si Stain. Sabi ni Stain, lahat ng dugo ay pula, tama ba? Sinubukan niyang tingnan kung pulang-pula rin ba ang dugo ni All for One. Nilasahan niya ang dugo sa bato. At dahil doon, nanghina at di makagalaw si All for One. Sabay binigyan niya ng senadorya si All Might, halika, tapusin na natin to. Habang naghahanda silang dalawa, makikita natin sina Todoroki at Iida na kausap ni All Might. Sabi ni All Might, wala na siyang masyadong oras, kaya kailangan nilang mabilis kumilos papunta sa Ganja area. Sila raw ang last hope ng mga hero, kaya buong tiwala niya ay nasa kanila. Humandar agad ang engine ni Iida, at habang umaalis sila, napansin sila ni Stain. Sinusundan ni Stain ang mga bakas ng laban, mga lugar kung saan nakipaglaban si All Might. Hanggang sa makita niya ang mga patak ng dugo. Inamoy niya ito, at nalaman niyang ito nga ay dugo ni All Might. Hinahanap niya talaga ang dugo ni All for One, at nang makita niya ito, agad siyang nagtungo sa lugar ng labanan. Doon, pinanood ni Stain ang buong laban. Alam niyang kahit gaano kalakas si All Might, mahirap niyang talunin si All for One. Alam din niya na kapag natikman niya ang dugo ni All for One, hindi na siya kayang pigilan ng kahit sino. Pagbalik sa kasalukuyan, hindi makagalaw si All for One. Mabilis na umatake si All Might, at iniisip ni Stain kung gaano katindi ang sakripisyong ginagawa ni All Might, na ibinubunyag pa ang kanyang pagkakakilanlan para lang tapusin ang laban na ito. Ayon kay Stain, ang tunay na bayani ay yung nabubuhay para sa iba. Yung tumutulong kahit delikado, kahit daw ang Diyos, kung mapunta sa katawan ng isang makasalanan. Kailangan pa rin niyang magsumikap para mabuhay. Naalala rin dito ang eksena noon, kung saan sinabi ni Stain kay All Might. Puntahan mo lang ako kapag tunay ka ng bayani. Dahil sa mata ni Stain, si All Might lang ang karapat-dapat tawaging hero. Habang handa silang umatake, bigla namang ginamit ni All for One ang isang quirk na tinatawag na Bloodlet, na nagpalabas ng lahat ng dugo sa katawan niya. Sabi niya, alam niyang ganito ang mangyayari, kaya handa na siya sa laban. Kasi noong laban sa Tartarus, si Stain lang ang nakatakas mula sa kanya. Hinawakan ni All for One si Stain at ginamit ang antigen swap. Para maibalik muli ang dugo sa katawan niya. Sabi pa niya, hindi ko trabaho ang mag-iwan ng mga bakas. Pero kung may naiwan man, gusto ko yun. Pagkatapos noon, sinaktan niya ng husto si Stain at tinapon ito palayo. Bagbog sarado si Stain, habang lumilipad si All for One papunta sa kanya. Para kunin ang kanyang quirk. Sabi niya, kung tutuusin, nakatulong ka rin sa pag-angat ng League of Villains. Noong muntik mo nang patayin si Shigaraki, pinili mong huwag, at doon kami nakapagsimula.
Habang nakangisi, handa na si All for One na tapusin si Stain. Habang papunta si All for One para kunin ang quirk ni Stain, bago ito mamatay, nagsalita pa si Stain kay All Might. Sabi niya, marami siyang natutunan tungkol sa pagiging hero dahil kay All Might. Pagkatapos noon, walang awa siyang pinatay ni All for One. Hindi umabot si All Might para mailigtas siya. Pagkatapos, sinubukan ni All for One na tirahin si All Might, pero dumating si Hercules at naging shield niya para protektahan siya. Katulad ni Stain, sinabi rin ni Hercules, All Might, manalo ka at mabuhay. Pagkatapos noon, nakita natin si All Might sa isang eksenang kaharap ang kanyang master. Sinasabihan siya nitong tumayo, pero alam ni All Might na imahinasyon lang ito, ginagawa niya lang ito para palakasin ang loob niya. Lumitaw din doon si Nightay. Hindi niya maigalaw ang kanyang binti, kaya napatanong siya sa sarili kung kaya pa ba niyang lumaban. Naalala niya ang sinabi ng ina ni Deku noon, na huwag siyang mamatay, at protektahan at palakihin si Deku ng maayos. Naalala rin niya si Deku mismo, na nagsabi sa kanya, mabuhay ka, tingnan mo ako. Isang araw ako rin ang magsasabi ng I am here, at gagamitin ko ang kapangyarihang iniwan mo. Dahil doon, muling tumayo si All Might. Sa isip niya, hindi pa tapos. Hindi pa ako patay. Habang sinasabi niya yun, ngumiti siya ng isang matinding ngiti, yung klaseng ngiti na punong-puno ng determinasyon. Samantala, ipinakita rin ng Sky Coffin na patuloy pa ring bumabagsak. Dahil sa dami ng duplicate ni Twice, sobrang bigat na nito. Sa paligid, unti-unti nang naglalaho ang iba't ibang kopya, nawawala na sila na parang alikabok. Ipinapaliwanag ni Hatsume na pwede pa raw nilang itaas muli ang Sky Coffin at paliparin ulit ito. Habang tumatagal, papalapit si All for One kay Shigaraki. Nasa range na siya nito. Sabi ni Sukauchi, kahit paano ay nagawa ni Midoriya na pigilan si Shigaraki sa close range, isang bagay na halos imposible. Pero dahil malapit na si All for One, at dala pa niya ang Sludge Quirk, maaari na niyang hilahin si Shigaraki pabalik sa kanya. Unti-unti nang nawawasak ang balanse ng laban. Balik kay All Might, sinabi niyang baka kaya pa niyang lumaban kay All for One, at muling sumigaw para hamanin ito. Sa puntong ito, plano ni All for One na tuluyang hilahin si Shigaraki papunta sa kanya upang matapos ang transfer ng maayos, kahit wala si Deku. Ngunit biglang ipinakita si Shigaraki, lumalabas ang sludge sa bibig niya. Galit na galit siya, at sumigaw, huwag kang makialam sa amin. Sa isang iglap, naputol ang koneksyon nila ni All for One. Alam ni All for One na mangyayari ito, pero imbes na mainis, ngumiti pa siya. Ayos lang, sabi niya, pupunta na lang ako sa kanya. Pagkatapos ay lumipad siya papunta kay All Might. Si All Might naman, kahit sugatan, ay nakangiti pa rin. Kasunod nito, ipinakita ang laban ni Deku. Sa kabilang eksena, pinapakita kung paanong kinuha ni All for One si All Might, itinataas siya at tinutukso pa. Ang pangit ng mukha mo, All Might, sabi niya. Tingnan mo kung anong klaseng hero ka. Ikaw ang dahilan kung bakit naligaw ang mga batang ito, akala nila alam nila ang tama. Samantala, habang patuloy ang laban ni Shigaraki at Deku, sinabi ni Shigaraki kay Deku, dapat mong puntahan si All Might. Iligtas mo siya. Tinulak pa niya si Deku, parang pinapalayas. Habang busy ka, pupunta ako sa kanila, at tatapusin ko silang lahat. Nakita ni Deku mula sa malayo si All for One, bitbit si All Might na parang laruan. Napatigil siya, bumalik sa isip niya lahat, ang mga araw ng training, mga payo, at lahat ng ginawa ni All Might para sa kanya. Ngayon, nakikita niyang halos patay na ito. Napuno ng galit si Deku. Tiningnan siya ni Shigaraki at ngumiti. Akala ko hindi ka iiyak, sabi niya, pero umiiyak ka pala talaga. At doon, nagpatuloy ang kanilang matinding labanan. Sabi ng narrator, dahil gusto talagang maging mabuting tao ni Deku, at sa nakikita niyang kalagayan ngayon ni All Might, unti-unti na ring nanghihina ang loob niya, parang pati kaluluwa niya ay nauupos na. Sa totoo lang, ganun nga ang nangyayari. Halos hindi na makagalaw si Deku, sugatan at pagod. Habang tinitingnan niya si All Might sa ganung kalagayan, naaalala niya lahat ng mga sinabi nito, na kahit mawalan siya ng quirk, may paraan pa rin para iligtas ang mga tao. Pero sa dami ng pinagdaanan niyang laban at hirap, pakiramdam niya hindi niya na maaabot ang pangarap niya. Pero biglang gumising si All Might.
Hinawakan niya sa leeg si All for One at sumigaw, "Ako ang symbol of peace." Gago ka. Pagkatapos noon, ipinakita ang flashback kung paano umalis noon si All Might sa laban ni Nana Shimura at All for One, yung huling sandali bago mamatay si Nana. Ipinakita kung gaano siya kabuting tao at paano niya laging inuuna ang kapakanan ng iba. Sinabi pa ni Nana noon na, isang araw, matatalo ka ni All Might. Naalala ito ni All for One, kasi pareho ang sitwasyon ngayon. Dati, siya ang may hawak sa leeg ni Nana, pero ngayon, siya na ang may hawak sa leeg ni All Might. Pareho silang baliw sa laban na to. Naisip ni All Might, kung magpapatuloy pa siya, baka maging delikado lalo ang lahat. Pero kahit ganun, sinubukan pa rin niyang umatake, kahit mukhang pareho silang mamamatay. Habang nakaharap niya si All for One, naalala ni All Might ang lahat ng ginawa niya bilang hero, lahat ng desisyon niya, at kung gaano kahalaga ang lahat ng yun sa kanya. Pero bago niya magamit ang atake, agad siyang pinigilan ni All for One. Sabi nito, magandang kamatayan sana to para sa isang bayani katulad mo. Pero tapos na ang oras mo. Kinuha na rin niya ang quirk ni Stain, at ngayon, ginamit niya yun sa dugo ni All Might. Nilasahan niya ito at pinatigas ang katawan ni All Might, para hindi na makagalaw. Hindi niya na ito pinayagang gumawa ng kahit ano. Habang ginagawa niya ito, tinutokso pa ni All for One si All Might. Nilalay niya ito sa harap ng lahat. At nakikita ng buong mundo ang nangyayari. Sa kabilang banda, ipinakita si Gentle Criminal na nagawang patatagin ang Sky Coffin kahit papaano. Pero biglang may sumabog, nasira ulit ang coffin. Tumigil ang mga engine, at mag-isa na lang si Gentle na pinipigilan itong tuluyang bumagsak. Habang nangyayari yun, dumating ang mga fighter jets mula sa Amerika, ang parehong grupo na tumulong kay Star and Stripe. Direkta nilang inatake si All for One. Pero wala, isang iglap lang, binura silang lahat ni All for One na parang wala lang. Samantala, patuloy pa rin ang laban ni Deku at Shigaraki. Pero ramdam ni Deku na parang nakabitin ang kaluluwa niya sa buhay ni All Might. Tinitingnan niya ito mula sa malayo, at hindi niya maiwasang mag-alala. Ipinakita rin ng mga tao sa buong mundo na nanonood sa livestream. Hindi nila kayang tingnan ang sinapit ni All Might, lahat ay nagdadasal na sana mabuhay pa siya. Alam nilang kapag namatay si All Might, magbabago ang buong panahon ng mga hero. Dahil dito, sinubukan ni Deku na tumulong at iligtas si All Might. Biglang, boom, may sumabog sa Sky Coffin. Isang malakas na pagsabog, at mula roon, tumayo si Bakugo. Grabe, si Bakugo, buhay at nakatayo na. Pagkatapos noon, ipinakita si All Might na nakatingin mula sa malayo kina Deku at Bakugo, dalawang estudyante na ngayon nagpapatuloy sa kanyang layunin bilang mga bayani. Isang napakagandang simbolismo ng pag-asa at pagpasa ng apoy. Hawak ni Bakugo ang lumang trading card ni All Might, at mula pa noon, fan na fan talaga siya ni All Might. Sa totoo lang, baka mas idol pa niya si All Might kaysa kay Deku. Nakita ito ni Deku at napangiti, ng galit at inspirasyon. Sa opening scene pa lang, pinapakita na agad kung paano nahuli si All Might sa kamay ni All for One. Habang si Deku naman ay naiipit sa laban kay Shigaraki. Halos lahat nagpapanik kasi mukhang mamamatay na si All Might. Pero biglang, boom! Isang malakas na pagsabog sa likod, at ayun na, entrance ni Bakugo. Natis na to sa previous episode. Si All for One, handa nang tusukin sa gitna si All Might. Habang si All Might naman naaalala yung sinabi noon ni Naitei, na nakita niya sa vision na mamamatay si All Might habang lumalaban sa isang villain. Cutscene. Pinakita naman sandali yung mga normal na tao, mga busy sa daily life nila. Habang sa news, nagre-report sila tungkol sa kakaibang ulap na bumabalot sa Japan. Mukhang nasa Amerika yung news station. Kasi sabi nila, pwedeng makaapekto pa yung bagyo hanggang North America. Lahat ng tao nakatutok sa TV. Lahat nagdadasal na sana hindi mamatay si All Might. Then finally, balik tayo kay Bakugo. Lumilipad siya papunta kay Deku, hinawakan niya ang kamay ni Deku, at sabay silang nag-swing papunta sa ere. Doon pinapakita si Gear Shift Guy, na nagwa-warning kay Deku, na kapag ginamit niya agad ang full gear shift, hindi niya makokontrol ang recoil. Kailangan daw niya itong gamitin ng may timing. Kasabay nito, nakikita rin natin ang soul ni All Might na nakabantay. Then boom, si Deku, ginamit ang second gear, at sa sobrang bilis,
itinapo niya si Bakugo papunta kay All Might. Habang si Shigaraki naman, tawang-tawa. Sinasabi niyang kahit lumakas pa si Deku, hindi niya mababago ang tadhana ni All Might. Ayon pa sa kanya, kapag namatay ang taong nagbigay ng pag-asa sa mundo, mawawala rin ang panaginip na yun. Pero syempre, hindi papayag si Bakugo. Lumipad siya diretso kay All Might, at grabe, ang animation dito mga kaibigan, sobrang badass. Habang nangyayari to, may flashback kung paano sinabi ni Naite dati na nakita na niya ang hinaharap ni All Might, isang laban na ikamamatay niya. Pero sinabi noon ni Deku, hindi ko hahayaan mangyari yan. At kahit si Naite, kahit nakita niya yung vision, may tiwala siya na may mga taong hindi basta sesuko. At naniniwala na hindi mamamatay si All Might. At oo, mukhang may dasal nga talagang dininig. Si Bakugo, finally, nakarating kay All Might. Nagulat si All for One, hindi niya inexpect na maaabot siya ni Bakugo sa oras. Naalala natin yung sinabi ni All Might noon. Kapag nagkaisa si Deku at Bakugo, walang makakapigil sa kanila. Tiningnan ni All Might si Bakugo, at sinabi niya, ikaw ang mananalo. At sa dream world ni All Might, kinausap siya ni Naite, sabi niya, tapos na ang pangarap mo, pero nabago mo ang hinaharap. Ibig sabihin, kahit nasa bingit siya ng kamatayan, nabago ni All Might ang kanyang kapalaran, bago tuluyang mawala ang panaginip. Sinabi ni All Might ang isang kasabihang parang ganito, kahit ang hari, bago mamatay, ipapasa pa rin niya ang trono sa kanyang prinsipe. Sabay sabi ni Naite, hindi pa ito ang katapusan mo, All Might. Pagbalik sa realidad, nakikita natin si Bakugo habang inaalalayan niya si All Might, lumipad sila palayo habang pinapanood ng buong mundo sa TV. Lahat kinikilala si Bakugo, at pinapakita rin ng iba't ibang characters na nagre-react. Pagbagsak nila sa isang gusali, sabi ni Bakugo, Sensei, huwag mong agawin ang linya ko. Then, boom! Biglang lumitaw si Edge Shot. Yung huling piraso ng katawan niya, gumalaw. At dahil doon, na-repair niya lahat ng internal damage ni Bakugo. Lahat ng organs, lahat ng bali, inayos niya sa sarili niyang paraan. Pero syempre, grabe yung sakit na dinanas ni Bakugo. Sabi niya, alam ko, pero salamat. Salamat sa pagpapanatili sa akin na buhay. At dito, hindi ko mapigil ang maiyak, mga bro. Si Bakugo talaga, isa sa pinaka-epic at emotional na hero sa MHA. Makita siyang ganito, sugatan pero nakangiti pa rin. Grabe, sobrang tagos sa puso. Guys, eto na. Habang si Edge Shot ay nagpapaliwanag, sinasabi niya kung paano niya ginamit lahat ng lakas at abilidad niya para mailigtas si Bakugo. Ginamit niya ang full body technique para ayusin ang mga sirang laman loob ni Bakugo, pinaga niya ulit ang puso at baga niya kahit halos imposible na. Tahimik lang si Bakugo habang nakikinig, at sa likod, nakatingin si All Might, na napapangiti habang naaalala niya kung paano sinabi noon ni Bakugo na magiging mas malakas pa siya kaysa sa kanya. At doon nga, Bakugo is back. Bumalik siya sa tunay niyang anyo, mas matindi, mas buo, at syempre mas galit. Sabi pa niya, tung All for One na to, sa harap ko pa. Lagot ka ngayon. Samantala, si All Might naman, kahit sugatan na, pabiro niyang sinabi. Hey, anak, ako tung pinagtatanggol mo, ha? Duguan ako rito, tulungan mo naman ako makagalaw. Nilapitan siya ni Bakugo, at nang mag-abot sila ng kamay. Inilipat ni All Might ang kaunting lakas na natitira sa kanya, yung energy mula sa armor na suot niya. At dito na ipinakilala ni Bakugo ang buong pangalan ng kanyang hero form. The Great Explosion Murder God Dynamite. At syempre, sabi ni All Might habang nakangiti, pasensya na, anak, yan lang ang maibibigay ko sa iyo ngayon. Pero si Bakugo, todong ngiti pa rin. Sulit to, sensei. Kahit kaunting power lang galing sa iyo, panalo na ako. Habang nangyayari yun, pinapakita si All for One, galit na galit at naguguluhan kung bakit hindi pa rin niya kayang tapusin si All Might. Sabi pa niya, bakit ako nagagalit ng ganito? At sa sobrang inis, nagdesisyon siyang ituloy ang plano. Ang ibigay lahat ng kanyang quirk kay Shigaraki para maging perpekto ang katawan nito. Pero bago niya magawa, biglang pinigilan siya ni Shigaraki mismo. Naiinis si All for One, hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya makontrol si Shigaraki kahit ganun na siya kalakas. Habang nagagalit si All for One, dumating bigla si Bakugo sa harap niya at sinabing,
Ako ang final boss mo. Sabay, boom. Itinaas niya ang kamay niya, hinawakan ang ulo ni All for One, at pinasabog ng malupit. Sobrang intense ng eksena, parang buong mundo napahinto. Sa headquarters, abala naman ang mga hero sa rescue operation. Pinapakita kung paano nila sinasagip ang mga sugatan. At hinuhuli ang mga natitirang villains. Unti-unti nang nakokontrol ang sitwasyon sa buong Japan. Lalo na sa mga lugar kung saan tapos na ang labanan. Pero sa National Stadium, may bakbakan pa ring nagaganap. Dumating si Mr. Skeptic kasama ang kanyang team para tumulong sa evacuation. Habang sa Takuo Hospital, sinisiguro ng mga hero na stable na ang lahat ng pasyente. Samantala, pinakita rin si Lady Nagant na nakatingin sa langit habang naaalala si Midoriya. Nakikita niya mula sa malayo yung mga explosion sa ere, si Bakugo, tuloy-tuloy pa rin sa laban. Sa kabilang side, nagugulat si All Might sa bilis ni Bakugo. Grabe, gaano siya kabilis ngayon? Sabi niya, sagot ni Edge Shot, hindi yan tatagal, pero sa ngayon, parang kidlat siya. Si Bakugo, kahit grabe na ang sakit at sugat sa katawan. Ginagamit pa rin ang lahat ng natitira sa kanya para durugin si All for One. Habang nakikita siya ni Shigaraki, tawa lang siya ng tawa. Ha, kahit si All for One, hindi mapatay ang ipis na yan. Tumingin si Shigaraki kay Deku at sinabing, uulitin ko yun. Uulitin at uulitin kung papatayin si Bakugo. Pero si Deku, seryoso lang. Alam niyang malala na ang lagay ni Shigaraki, ang bilis mag-regenerate, halos hindi na mapatay. At si Deku mismo, nasa limit na rin. Isang gear shift pa, at baka tuluyan na siyang bumagsak. At dito na tayo sa final stretch ng episode. Pinapakita sa parallel scene sina All for One, Shigaraki, Bakugo, at Deku, lahat handang ibigay ang lahat sa huling laban. Habang naglalaban sina Bakugo at All for One, ramdam mo yung apoy sa puso ni Bakugo, yung determinasyon niya na tapusin to kahit mamatay siya. At doon nga, sa sobrang bilis, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog sa battlefield. Isang kidlat, isang liwanag, si Bakugo Dynamite, lumipad muli papunta kay All for One, handang tapusin ang lahat sa isang huling atake. Si Bakugo, hindi na alam kung ano na talaga ang nararamdaman niya. Habang iniisip niya, hey Midoriya, kaya ko pa bang lampasan ka? Doon niya na-realize, sa ganitong sitwasyon, kaya niyang iwan si Deku sa malayo. At habang nagaganap tong intense na laban, pinapanood to ng lahat sa kani-kanilang screens. Pati mga magulang ni Bakugo, na dati hindi siya makita sa ganitong kondisyon, ngayon, sobrang proud na proud sila sa anak nila. Bro, grabe talaga. Next level animation. Yung quality, solid. At narinig pa na yung animator ng episode na to, siya rin daw yung gumawa ng Luffy Gear 5 episode. Kaya pala ganito kaganda, man. Habang tuloy ang laban, iniisip ni All for One, paanong ganitong maliit na bato, naging malaking sagabal sa akin. Paano siya mas malakas pa kay All Might? Pero oo nga, si Bakugo yun hindi mo siya basta-basta malalampasan. Tapos bigla, si All for One bumabalik sa flashback niya, naaalala niya yung moment nung sinuntok siya ng gear shift. At ngayon, ramdam na ramdam niya ulit yung aura ni gear shift sa loob ni Bakugo. At dito na, si Bakugo bumanat ng isang malupit na attack kay All for One. Grabe yung impact, hindi na makapalag si All for One. Galit na galit siya, pero hindi na niya may kaila, tapos na siya. Sabi ni Bakugo, talo ka na, tanga. Ako si Bakugo. Sa simula ng episode, makikita natin ang isang babae na nakaupo sa madilim na eskinita. Umiinom ng alak mag-isa. May dalawang tao ang napadaan at napansin siya, pero bigla niya silang sinigawan at pinalayas. Kita sa itsura niya na hindi maganda ang kalagayan. At halata rin na buntis siya. Pagkatapos nito, nag-cut ang scene. Papunta sa ilalim ng isang tulay. Kung saan makikita nating nakahandusay ang dalawang bata. Pagbalik ng eksena, ipinapakita naman sa atin ang history ng quirks, kung paano unang lumitaw ang isang batang may kakaibang liwanag sa katawan. Na siyang unang glowing baby. Mula noon, nagsimulang lumabas ang mga bata na may mga kakaibang kapangyarihan. Ang iba ay ipinanganak na may quirk, at ang iba naman, nagkakaroon lang pagdating ng puberty. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang investigasyon tungkol sa mga meta powers. Saan ito galing, at paano ito naipapasa?
Hanggang sa dumating ang panahon na nahati ang sangkatauhan sa dalawang uri. Ang may quirk at ang walang quirk. At doon na nagsimula ang gulo sa lipunan. Ipinakita rin ng isang grupo ng tao na nag-uusap tungkol sa mga meta-humans. Bigla na lang, may lumitaw na isang bata. At siya pala si All for One. Akala ng mga tao, isa lang siyang ordinaryong bata, pero ilang segundo lang. Lahat sila ay tinamaan ng misteryosong atake sa ulo. Pinatay sila ni All for One. Lumabas na ang batang ito ay may kakayahang magnakaw ng kapangyarihan na nakuha niya mismo sa kanyang ina. Mula pagkasilang pa lang, iniisip niya na lahat ng nasa paligid niya ay pag-aari niya. At kapag may pumipigil sa kanya, sinisira niya ang mga ito. Habang lumalaki, mas lalo pang naging mapanganib si All for One hanggang sa dumating ang nakababata niyang kapatid. Na sinubukan siyang kausapin para pigilan siya. Pero dahil si All for One ay lumakas sa pag-absorb ng power ng kanilang ina. Ang kapatid naman niya ay mahina at maliit. Sinipa pa nga siya ni All for One, pero kahit ganun, alam niyang may koneksyon sila bilang magkadugo. Pagkatapos, sa isang tabi, nakaupo si All for One kasama ang kanyang kapatid. Nagtanong siya, ano yang binabasa mo? Sagot ng kapatid, hindi ako marunong sa mga malalalim na libro, pero ito, comic book, ang tawag. Maganda siya kasi may mga drawing, kaya madali basahin. Sabi pa niya, may hero dito sa story. Gusto kong maging kagaya niya. Ngumiti si All for One at nakisali sa pagbabasa. Lumipas ang 3 taon, at ipinakita muli ang magkapatid na mas tumanda na. Sinabi ng nakababatang kapatid, na dama-dami na ang mga taong ipinanganak na may quirk, at sa balita, pati sa India, may 50 metahumans daw na ipinanganak sa loob ng 2 linggo lang. Ngayon, nagsisimula ng mag-glow si All for One. Ipinagmamalaki niya na nangongolekta siya ng mga kapangyarihan mula sa mga taong may quirk. Sinabi pa niya, sa comics, may tawag dyan, One for All at All for One. Magandang pangalan no. Yung mga hero, lumalaban mag-isa, tinatago ang identity nila. Pero karamihan sa mga tao, lumuluhod sa takot. Kaya gagawa ako ng mundong para lang sa akin. At dito nagsimula ang malupit na vision ni All for One. Nakontrolin ang mundo. Pagbalik sa kasalukuyan, mas tumanda na ang magkapatid. Nag-away sila. Sabi ni All for One, sumama ka sa akin. Magkakampi tayo. Pero tumanggi ang kanyang kapatid. Hindi dapat gamitin ang meta power sa pansariling kagustuhan. Ngunit tumawa lang si All for One. Ang lungkot naman, wala ka kasing kapangyarihan. Kaya walang seryosong titingin sa'yo. Sinabi pa niya, ang pangarap ko ay nagiging totoo na, isang mundo na wala ka. Hinawakan niya ang kanyang kapatid at sinabing, pero importante ka pa rin. May nakuha akong quirk na bagay sa'yo. Pagkatapos, itinanim niya ang kapangyarihan sa katawan ng kanyang kapatid. At binigyan ito ng bagong pangalan, Yoichi. Pagkatapos nito, dumating ang 2 tao. Para iligtas si Yoichi, pero hinabol sila ni All for One, at biglang lumabas si All for One. At parang, bigla na lang sumabog ang lahat. Yung lalaking tumakas habang karga si Yoichi, titig na titig siya sa mga mata nito. Pagkatapos biglang nag-cut ang eksena, at muli nating nakikita si All for One. Sabi niya, ano ba talaga ang kinuha ko sa kanya? Ano bang ginawa ko para mapasunod si Yoichi sa akin? Pinilit ko lang ba sa kanya yung kapangyarihang ayaw naman niyang tanggapin? Kaya ba nagkagulo ang lahat? O baka yung meta power na dapat ibibigay ko sa kanya, na wala na rin. Hindi pa niya naranasan ito dati. Ginamit niya lang naman ang sarili niyang kapangyarihan para i-check kung may meta ability si Yoichi, pero wala. Pagkatapos, bumalik ang eksena kay Yoichi na tinatakbo ng isang lalaki. Tinanong siya, bro, hinawakan ka ba ni All for One nung natalo ka sa laban? Sagot niya, tahimik ka na lang, sabihin mo na lang sa akin ang resulta. Yun pala si Bruce. Sabi ni Bruce, may kakaiba sa katawan mo nitong mga araw na to. Pero may maganda ring nangyari, may 2 bagay na nakikita ko sa loob mo. Una, yung dati mo ng meta power, pero ngayon may dagdag na kakaibang enerhiya. Inaanalisa ni Bruce ang katawan niya, habang iniisip ng kasama niya na baka nga totoo. Sabi naman ni All for One, yung meta power na binigay ko sa kanya, na wala na. Kasalanan ko rin dahil sa kapabayaan ko. Pagkatapos, ipinakita ulit si Yoichi na nagsasabing hindi niya napigilan ang kanyang kapatid. Buhay siya dahil sa kapatid niya, pero tinitingnan nito ang mga tao na parang laruan lang.
Sunod, ipinakita kung paano pinatay ni All for One ang napakaraming tao. Habang ginagawa niya ito, sabi niya, kung nakikita mo akong umiiyak, ibig sabihin na sasaktan ako. Pagkatapos, bumalik na tayo sa kasalukuyang laban. Sigaw ni All for One, anak, tapos ka na. Si Bakugo naman, tawa ng tawa sa loob niya. Ito na yun, pinulbos ko na nga to eh. Sabi ni All for One, lahat ng nasa bloodline mo, pinatay ko. Lahat ng babae, bata, kahit sino pang malapit sa iyo, pinuksa ko silang lahat. Basta naramdaman ko ang dugo mo, winasak ko. Pero napansin niya, iba na ang mga mata ni Bakugo ngayon. May kakaibang tingin, katulad ng isang tao mula sa nakaraan. Kaya nararamdaman niyang may koneksyon nito. Mula noon, lagi siyang humaharang sa landas niya. Alam ni All for One na kung gagamitin niya ang rapping technique para protektahan ang sarili, baka umabot pa siya kay All Might. Pero kailangan din niyang makapunta sa kinaroroonan ni Shigaraki. Hindi niya pwedeng ubusin ang lakas niya ngayon, dahil kapag nakarating siya kay Shigaraki, baka labanan pa siya nito. Kaya kailangan niyang mag-ipon ng natitirang power para makumpleto ang transfer. At dito, biglang nag-transform si All for One. In-unleash niya ang Omni Factor, All for One Goal. All for One Single Purpose. Sigaw niya, sabi niya, ito na. Ibubuhos ko na ang buong lakas ko. Parang rocket, tinulak niya ang sarili pasulong, kahit alam niyang posibleng maging bata ulit ang katawan niya dahil sa sobra-sobrang paggamit ng power. Sugal talaga to, bro. At habang nangyayari ito, si All Might ay nakatingin, alam niyang delikado na. Sabi ni Bakugo, anong ginagawa mo, baliw ka ba? Sa ganyang paraan, hindi ka mananalo. Naalala niya ang nakaraan, kung paanong sa sarili niyang lakas siya umangat, walang tulong ng iba. Si All for One naman, handa nang gamitin ang natitirang power para makapunta kay Shigaraki. Pero sa daan, nakaharang si Bakugo, handang-handa. Sigaw ni All for One, sige, patayin mo ako, pasabugin mo ako. Pero napansin niyang si Bakugo, hindi pa rin umaatake. Malapit na siya, sobrang lapit na. Bumagsak ang katawan ni Bakugo sa lupa. Ang pawis niya, hindi na explosive sweat, naging normal na lang. Hindi niya magamit ng buo ang quirk niya. Pero confident pa rin si Bakugo. Alam niyang kaya niya. Isa lang naman ang kailangan niya, isang quirk lang. Alam din niya na habang natatamaan si All for One, bumabaliktad ang oras nito, parang nagiging bata ulit. Mas lalo pang nagalit si All for One. Hindi mo pwedeng kunin ang power na yan. Sigaw niya, pero si Bakugo, full power na. Tumalon siya at naglabas ng isang napakalakas na pagsabog. Grabe, solid na impact at napakalakas na tunog. Sunod-sunod ang atake, walang tigil. Explosion sa explosion, sunod-sunod na blaster attacks. Hindi na makagalaw si All for One. Tuwing susubukan niyang mag-regenerate, sinusunog at pinapasabog na agad siya ni Bakugo. Dahil doon, mas bumabata pa lalo ang katawan ni All for One. Sa huli, nagawang hawakan ni Bakugo si All for One. Naalala niya bigla ang sinabi ni All for One noon, ito ang kwento ko. Pero sumagot si Bakugo, hindi ito kwento mo. Maraming tao, maraming pangarap. Ito ang kwento nating lahat. At sabay noon, pinakawalan ni Bakugo ang isang napakalakas na pagsabog. Grabe, diretsyong tumama kay All for One. Sabi ni Bakugo, wala talagang paraan para matalo ko siya mag-isa, pero kahit papaano, nadala ko siya ng mas malayo. Samantala, si All for One ay hirap na pero pilit pa ring umaabot. Sabi niya sa sarili, kunti na lang, maipapasa ko na kay Shigaraki ang quirk ko. Iyon lang ang kailangan kong gawin. Ginawa ko siyang napakalakas. Kapag nakontrol ko ulit ang katawan at isip niya, magiging akin ulit siya. Hawak-hawak pa rin niya sa isip niya si Yoichi, ang kapatid na matagal na niyang gustong kontrolin. Palagi niyang gustong siya lang ang sentro ng lahat, na siya lang ang tinitingnan ng mundo. Pero ngayon, sobrang bata na ang itsura ni All for One, halos parang sanggol na. Sabi ni Bakugo, ha? Buhay ka pa? Halos hindi na makatayo si Bakugo, sobrang pagod na. Halos di na kayang igalaw ang mga paa. Pero kahit ganun, si All for One ay unti-unting lumalapit muli. Hindi na siya makapagsalita ng maayos, parang isang sanggol na walang kontrol. Sabi ni Bakugo, sige na nga, iiwan na lang kita dyan. Mawawala ka rin naman. Matutulog muna ako. Pero bigla siyang natigilan. Hindi pwedeng ganito. Sabi niya,
Muling umatake si All for One, pero sinunggaban siya ni Bakugo, at sa mismong bibig niya, doon niya pinasabog si All for One. Sigaw niya, tapos ka na, All for One. Wala ka ng oras. Pero kahit bata na ang katawan, si All for One ay patuloy pa ring sumisigaw, galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo. Hanggang sa tuluyang lumiit ang katawan niya. Lahat ng mga kapangyarihang ninakaw niya, bumalik sa mga orihinal na pinagmulan. At sa huli, tuluyang naglaho si All for One, naging isang maliit na liwanag, at pagkatapos, wala na. Panalo si Bakugo. Tumayo siya, hingal na hingal, at sabi niya, kailangan kong manatiling nakatayo, gaya ni All Might. Ano bang ginagawa mo, ha? Huwag mo akong bilangin, kasi hindi pa ako tapos. At sa wakas, tumingin siya sa unahan at sabi, ngayon, ikaw na ang susunod. Sa umpisa ng episode ipinapakita ang eksena ilang araw bago ang malaking labanan. Nakikita natin ang ating mga bayani habang nagpaplano, may isang kabaong na ihahagis pataas sa kalangitan, at sa harap ng kanilang commander, may counter-team na ihahanda para labanan si Tomura Shigaraki. Halos lahat ng karakter na nagsimulang lumaban kay Shigaraki noong nakaraang season nandito rin, plano nila gamitin ang kabaong para talunin siya. Strategy nila, huwag hayaan si Shigaraki bumaba sa ground. Nandoon din si Katsuki Bakugo, at pati si Sun Eater ay nagtanong, kapag nanatili tayo sa ibabaw ng lupa, may disadvantage ba tayo? Medyo nahihiya si Sun Eater pero nagtatanong dahil may practical concerns, kasali na rin ang posibleng damage sa mga gusali. Pero na-evacuate na ang mga tao sa paligid, kaya list natin doon. Lumipat ang eksena sa Kamino Ward, malapit sa All Might Square, dito nila planong gawing battleground. Hindi naman yung mga kalapit na buildings ang important, mas importante ang buhay ng mga tao sa paligid. Pero nag-alang si Bakugo, paano kung dumating nga si All for One para kay Shigaraki? Hindi magiging simple yun. Sinasabi ng leader, tama si Bakugo, ang tunay na panganib sa loob ni Shigaraki, yung masamang kalooban at destruction drive niya. Kaya ang kapangyarihan niya kayang durugin hindi lang tao kundi pati lupa. Kahit manalo tayo o hindi, kailangan nating may matibay na foundation pagkatapos ng labanan, kaya kailangang ingatan at protektahan ang kabaong na to. Pagkatapos, ipinapakita ang UA High, isang emergency evacuation zone kung saan umiiyak ang mga tao dahil sa kaguluhan. Nakikita rin natin ang ina ni Deku, Azuko Midoriya. May isang wall sa evacuation zone na biglang bumigay at pinuno ng tubig ang loob, hindi lang sa ibabaw, kundi pati sa ilalim, sobra ang pagbaha at maaaring tumagal bago bumaba ang tubig. Habang umaapaw ang tubig, naglalaban sina Deku at Shigaraki. Si Deku ay umaatake ng buong lakas, iniisip na kung sabay niyang gagamitin ang gear shift at danger sense, baka mas agresibo niyang mapinsala si Shigaraki. Biglang may sense si Shigaraki at sabi niya, my master is dead. Tuwang-tuwa si Shigaraki dahil pinapalakas ng kalaban, isang tao, papahid na sana si Shigaraki kay Deku, pero naputol ang mga daliri niya, may pumihil. Sa likod ni Deku may lumapit na isang kasama at may sinabi sa kanya. Si Shigaraki naman nagtaton, hanggang kailan ka makakatakas sa akin? Sa Soul World, nandun ang One for All, nakikipag-usap sa iba at sinasabi na dapat manatili sila doon hanggang talunin si Shigaraki. Biglang may naramdaman si Hikage Shinamori, gumagalaw siya at tinutulak palayo ang lahat para iligtas sila gamit ang danger sense, pero sinunggaban siya ng kamay ni Shigaraki at dinala palayo, ibig sabihin, nag-touch na talaga si Shigaraki nung inatake niya si Deku. Dahil doon, nawala ang danger sense mula kay Deku, na malaking problema. Sabi ni Shigaraki, aha, ito pala ang power na umiikot sa mga user. Dahil dito palagi nagkakaproblema ang master ko. Wala akong pakialam dyan, pero kung magagawa kong talunin kayo gamit ito. Pagbalik natin sa Soul World, nawawala ang upuan ni Shinamori, natutuwa at nagugulat sila dahil sobrang dali nitong nakita at na-penetrate ang kanilang will. Bumalik kay Deku, ginamit niya ang gear shift at Whiplash, o Whiplash-style follow-up, sabay-sabay para atakihin si Shigaraki, parang may itim na chain-type attack. Nakakaiwas naman si Shigaraki. Naintindihan ni Deku na ginagamit ni Shigaraki ang danger sense, kaya mas mapanganib siya. Lumusab si Shigaraki mula sa likod. Tinutukso ni Shigaraki kung nakikita pa rin ba siya ni Deku bilang tao, nababahagi ka pa rin ba sa pagiging tao? Habang inuusig si Deku,
napunta siya sa parang gubat dahil sa paulit-ulit na atake, iniisip niya na kung magfo-focus lang siya sa depensa at gagamit ng Whiplash bilang shield, baka maiwasan niya ang panibagong pinsala. Nabasag ang mask ni Deku, ang huli siyang binigay ni All Might. Dumating si Bruce, o Bruiser, sa tabi ni Izuku at sinabing ang mask na yun tumutulong para makahinga sa loob ng alon o sa waves. Pinapayuhan siyang mag-relax muna. Nandoon din ang Mount Fuji, o Mount Fuji motif, sa likod niya, at ang epekto ng gear shift ay malapit na matapos. Sabi ni Bruce, sa ngayon isang quirk lang ang naka-install, ibig sabihin, hindi mawawala ang physical strength niya. Buo pa rin ang one for all sa kanya, hindi hati-hati. Sinabihan siyang maghintay hanggang makarecover. Sa Soul World, pinagdedebate nila na maaaring dapat gamitin nila ang power para makatakas, kasi kung mawala ang danger sense at mahawakan uli ang users, baka hindi na sila makaligtas, isasama sila lahat ng naghahawak kay Shigaraki. Sumunod, pumasok si Shigaraki sa eksena, nakikita ko kayo, plano niyong tumakas. At nag-touch siya sa ground, sinimulan niyang wasakin at durugin ang lupa. Sinabi ni Shigaraki, ano yan? Sa pagtakbo ka lalakas, hindi ko hahayaang makatakas ka. Jijibain kita, pati lahat ng lugar na tatakbuhan mo. Dudurugin ko rin. Pagkatapos ay nagsalita siya muli, yung bagay na gagawin ko, pati si Spinner ay matutuwa kapag nakita niya ito. Ibig sabihin, kung magpapatuloy si Deku sa ginagawa niya ngayon, baka magkaroon pa ng volcanic explosion dahil sa tindi ng labanan. Kahit ganun, parang may koneksyon pa rin ang bawat isa sa kanila, lalo na sa puso ni Deku. Naaalala ni Deku ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan, at sinabi niya muli kay Shigaraki, hindi, tao ka pa rin. Pagkatapos noon, pinuno ni Deku ng enerhiya ang buong katawan niya. Habang pinipressurize niya ito sa pinakamataas na antas. Pagkatapos, pinakawalan niya ang Fajin bilang isang air blast, at sinundan yun ng isang malakas na Delaware Smash na diretso kay Shigaraki. Sa impact ng atake, napansin ni Shigaraki na tinanggal ni Midoriya ang mga decaying soil o lupa na naagnas sa paligid. Pero kahit napansin ito ni Shigaraki, ngumiti lang siya at sinabi, kahit ilang ulit mong gawin yan, ha? Pwede kong hawakan tong mundo ng paulit-ulit. Bigla niyang napansin na hindi na nawawala ang alikabok sa harap niya. At mula roon, lumabas ang Whiplash kasabay ng gear shift. Mabilis siyang umatake kay Shigaraki, halos hindi ito makareact. Sa oras na yun, gumagamit si Deku ng smoke screen at gear shift sa low form para manatiling makapal ang usok. Pagkatapos ay lumapit si En, isa sa mga dating users, at sinabi niya, kailangan mong mag-ipon ng enerhiya muna, pero tandaan mo, kayang i-detect ni Shigaraki ang lokasyon mo gamit ang danger sense. Agad na umatake si Shigaraki kay Deku at sumigaw, nakikita kita, bata. Alam ko kung saan ka mahina. Samantala, sinabi ni Dagger, mukhang ubos na ang oras ng gear shift. Sa pagtingin ni Shigaraki sa balat ni Deku, napagtanto niya kung ano ang plano ni Deku. At kung natuloy lang yun ng direkta, malamang durog na sana siya. Pero tumayo si Deku at sumigaw. Kahit anong gawin mo, hindi ako susuko. Ililigtas ko pa rin ang batang umiiyak sa loob mo. Habang patuloy na iniiwasan ni Shigaraki ang mga atake ni Deku, sumagot siya. Ginagawa mo lang to para ipilit sa akin ang paniniwala mo. Ngunit sagot ni Deku, hindi mo ba nakikita? Kagaya ng nakikita ko ang mga multo. Kaya mo ring makita kung sino ka talaga sa loob. Sinabi naman ni Shigaraki, siguro nakita mo ang puso ko gamit ang one for all, at dahil doon natutuntun mo ako kahit may smoke screen. Sa puntong yun, ipinakita si Nana Shimura, na iniisip ang sinabi ni Deku, na gusto niyang iligtas ang batang yun sa loob ni Shigaraki. Ngunit sabi ni Nana, may mga tao talagang hindi mo na ililigtas, Azuko. Bilang isang hero, nakikita mo siya bilang pinakamalaking balakid. Pero hindi mo kailangang lampasan ang balakid na yun, kailangan mo lang siyang pabagsakin sa isang hampas. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo. Isang suntok lang, at durugin mo siya ng buo. Ngunit narinig ito ni Deku at sumagot siya. Kung ganun, bakit may lungkot pa rin sa puso niya? Tinakpan lang niya yun, at kung anuman yung panangga niya, babasagin ko yun. Kaya nga ako palaging laban sa daloy. Sa Soul World, nagpakita si Fajin, nagsasabing, ito ba talaga ang gusto nating gawin, ipagsapalaran ang lahat ng pinaghirapan natin para iligtas ang dating kaaway? Ngunit habang pinagmamasdan niya si Deku, napangiti siya.
May nakita ako sa batang ito. Kahit sino pa ang kaharap niya, mahina man o walang quirk, naniniwala pa rin siya na may puso pa rin ang tao sa loob. Sige, ipupusta ko na sa iyo ang lahat. Pagkatapos, narinig ni Deku si Riggo na nagsabi, dapat mong I give up ang one for all. Nagulat ang lahat. Ano? Anong sinabi mo? Sa oras na yon, nakarinig si All Might ng boses ni Star and Stripe. Ipinakita siya na nasa loob ng katawan ni Shigaraki, at sinasabi niya. Sa loob niya, may batang umiiyak. Kasunod noon, ipinakita si All Might, halos sugatan, halos gumagapang. Sabi ni Edgeshot, gising ka na, bro. Mamamatay ka kung hindi ka kikilos. Wala akong communicator, kaya di ko masabi kung ano na ang nangyayari, pero ramdam ko, lumalaban pa rin si Midoriya. Nag-isip si All Might, panaginip ba yon? Si Shigaraki, binobombard ng mga suntok ni Deku, ngunit patuloy pa ring lumalaban. Sa isip ni Shigaraki, nakikita niya ang imahe ni Star and Stripe. Hindi ba't nawasak ka na? Paano mo ako nakikita? Si Deku naman, halos mawala ng lakas, patuloy pa rin sa laban. Tinanong niya, gusto mo ba talaga? Second, naisuko ko ang one for all. Sumagot si Fajin, huminahon ka, baka marinig ka niya. Yung black mass na nabuo sa puso ni Shigaraki, puno yun ng galit, puot, at masasamang alaala. Lahat ng yun, nagsanib at nagbigay ng kakaibang lakas sa espiritu niya. Sinabi nila na kahit ni-regenerate ang quirk, hindi rin ito nakapagpagaling sa sugat ni Shigaraki. Hindi ito simpleng physical injury, psychological wound to. At pagkatapos ni Shigaraki na ay absorb ang all for one, mas lumakas siya ng sobra. Hindi namin siya kayang labanan head-on ngayon. Kaya ang plano, umatake mula sa loob, ay transfer namin ang one for all papasok sa sugat na yon, doon kung saan malalim ang pinsala sa isip niya. Para direktang tamaan ang kanyang mind. Tumayo si Daigo at napaisip, direktang transfer. Ano yan? Pero kayong iba, hindi pa maintindihan, kaya ang gagawin nila, subukan munang i-test muna sa sarili kung gagana ba ito. Wala silang 100% proof, pero handa siyang mag-risk. Sila ay magkakabit-kabit, may special factor na kapag magkakasama, mas lumalakas sila. At kung maibibigay nila ang power ng hindi talaga binibigyan si Shigaraki, pwede nilang sirain siya ng tuluyan. Sumagot si In, sige, kung kailangan i-test, ako na. Hiling niya, gamitin ang smoke screen, dahil siya ang pinaka-less useful sa ngayon. Pero tumutol si Fajin, siya mismo ang pupunta. Pumasok si Bruce at sabi, Leader, sinusunod ko lagi kayo. Pero sobrang taas ng risk ngayon. Kaya sabi ni Fajin, okay, gamble ito. Ngunit tinitingnan nila si Batang, Deku, hindi pa rin sumusuko. Kaya naniniwala si Fajin na tama ang gagawin nila. Sabi ni Nana, hindi na mahalaga kung natatakot tayo sa kamatayan o hindi. Hindi rin mahalaga kung gaano kalaki ang mission. Pinapahalagahan niya ang one for all, isang treasure na iniwan ng kanyang hero. Kaya ipinaliwanag ni Nana, si Izuku ang patuloy na magde-derive ng one for all, siya ang kailangan gumawa ng desisyon. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Shigaraki, ano tong pinag-uusapan nila? Sumagot si Spin, o Benjo, sige, ikaw na ang kasama ng batang ito para gamitin ng maayos ang Black Wave. At sumagot ang one for all, inyo akong pagkakatiwalaan. Mga heroes ko. Sa wakas, desisyon na nila, si Izuku na ang magsasalita at gagawa. Tumayo si Izuku at sinabi, gagawin niya ito. Pinuno niya sarili ng lakas gamit ang whiplash at iba pang teknik, at handa na siyang tumanggap ng atake ni Shigaraki. Pero tumigil muna si Shigaraki ng malayo at nagbiro, hindi ka nga mukhang hero. Pinpuwersa ni Deku ang one for all sa kanyang mga kamay, parang paghahanda ng huling suntok. Grabe no, ang intense ng labanan. Kung nag-enjoy ka sa video na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. Para lagi kang updated sa mga susunod kong anime recap videos. At kung gusto mo pang mapanood ang iba ko pang epic na episodes, pindutin mo na lang ang playlist sa screen, at mag-binge watch ka na hanggang gusto mo. Kita-kits sa susunod na video, mga ka-Plus Ultra.